Nagtanong si Felix kay Logan kung ito na ba ang kanyang buong lakas. Alam na alam niyang nagpipigil si Logan, at sumagot si Logan na hindi nga niya ibinibigay ang lahat. Sinabi ni Felix kay Logan na ibigay ang kanyang pinakamalakas, at nagsimulang mag-ipon ng aura si Logan. Tinitigan ni Logan si Felix, kinuha ang kanyang posisyon, at naisip na ito ang unang pagsasanay nila mula nang sila'y maging guro at estudyante. Kaya naman, hindi niya maaaring bigan si Felix ngayon. Gumamit si Logan ng malakas na atake, na nagpayanig sa Sword Duke, ngunit nagawa pa rin niyang harangin ito ng madali. Ang pagsabog ay napakalakas na hindi mo sila makikita mula sa liwanag. Naisip ni Logan na pagkatapos ng nag-aalong paghahati, kailangan niyang gumamit ng isa pang galaw. Iyon ang Killer Iron Slash, na inipon ni Logan at itinutok kay Felix. Gayunpaman, tinawag ito ni Felix na kalokohan, at tila nagulat si Logan. Lumilitaw na madaling naiwasan ni Felix ang lahat ng kanyang atake at napunta sa likuran niya, na may hawak na espada sa kanyang leeg, sinasabing dahil napakahina ni Logan, marahil ay balak niyang bumagsak pagkatapos lamang ng 2 atake. Sinuntok ni Felix ang tuhod ni Logan, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tumayo siya sa ibabaw ni Logan, tinatanong siya kung ang pag-aaksaya ng kanyang force na parang tanga ay ang tanging alam niyang gawin. Mahigpit na hinawakan ni Logan ang kanyang espada, nagalit, matapos marinig na tinawag ni Felix na kalokohan, ang mga lihim na combo ng kanyang banal na espada, gayong nasugatan niya pa ang Moonlight Knight gamit ito. Tinitigan ni Felix si Logan, sinasabing ipakita niya ang lahat ng kanyang makakaya, ang kanyang tunay na swordmanship, at wag na siya bigan pa. Ninas si Logan, at sinabing maayos niyang ipapakita sa pagkakataong ito. Tumalon si Logan palayo sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, naihanda na niya ang kanyang atake, muling inipon ang kanyang Killer Iron Slash. Gayunpaman, tila hindi man lang nagulat si Felix. Sinabing hindi siya naintindihan ni Logan. Pagkatapos ay gumalaw siya ng napakabilis, na hindi man lang nakita ni Logan. Nakita ni Logan na nawala siya, at naisip kung paano hindi niya narinig ang kanyang hakbang, at nagtataka kung saan siya nagpunta. Sa susunod na iglap, lumitaw si Felix sa likuran ni Logan, sinasabi ang kanyang posisyon, at naghanda na patumbahin si Logan, na nagpaiwan kay Logan na nanginginig sa takot. Lumingon si Logan sa gulat, ngunit huli na ang lahat. Ginamit ni Felix ang hawakan ng kanyang espada para tamaan si Logan sa mukha. Bumagsak agad si Logan. Sunod, lumilitaw na nag-sparring pa rin sina Felix at Logan. Sinusubukang atakihin muli ni Logan si Felix. Ngunit walang silbi, dahil madaling natanggol ni Felix ang espada ni Logan. Naiwan si Logan na walang espada sa kamay, at marahil ay napulay ang palso. Tinitigan ni Felix si Logan, tinatanong kung iyon ba talaga ang tinatawag niyang swordmanship, at kung talagang nagsusumikap siya. Hindi maintindihan ni Logan kung ano talaga ang gusto ni Felix na patuloy na sinasabi tungkol sa swordmanship. Sinabi ni Felix kay Logan na maaaring nagkaroon siya ng mga pakinabang sa purong force mula nang sila'y magkita, ngunit ang kanyang swordmanship ay hindi nagbago, o sa katunayan, lumala pa ito. Pagkatapos ay tinalikuran ni Felix si Logan, at sinabi sa kanya na nasira ang kanyang mga pundasyon. Sinabi niya kay Logan na sa halip na ilagay ang lahat ng kanyang force sa isang espesyal na galaw, dapat niyang sanayin ang kanyang mga pundasyon upang maging batayan ng kanyang paglakas. Kahit na magtagumpay si Logan na makarating sa susunod na antas sa pamamagitan ng swerte o talento, dadagdagan lamang nito ang taas ng susunod na pader. Nang marinig ito, napagtanto ni Logan na maaaring totoo ito dahil madali siyang nagkaroon ng lakas dahil siya ay nagbalik sa nakaraan, kasama ang mga alaala na mayroon siya mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, at ginugol ang lahat ng kanyang oras sa mga lihim ng banal na espada, at nagpakita ng kayabangan sa pamamagitan lamang nito. Matapos siyang bumalik mula sa nakaraan, mali niyang hinusgahan ang kanyang sarili, dahil nagiging maayos ang mga bagay para sa kanya. Humingi si Logan kay Felix ng isa pang pagkakataon, at tila interesado si Felix. Habang humaharap si Felix kay Logan, nakakuha na siya ng kanyang posisyon, at humingi kay Felix ng isa pang pagkakataon, sinasabing muli niyang itatayo ang kanyang mga pundasyon mula sa simula. Gayunpaman, tila walang pagkakataon si Logan, at ngayon ay nakahiga siyang walang malay sa lupa.
Dumating ang dalawang kabalyero, at sinabing ito ay isang emergency na pasyente, at kailangan siyang dalhin sa medical ward sa lalong madaling panahon. Habang nanunood sina Luis at Felix mula sa lugar ng pagsasanay, sinabi ni Felix kay Luis na ang espada ay natututuhan sa pamamagitan ng katawan, at kung mas masakit ito, mas mabuti ang natututuhan ng isang tao. Nang marinig ito, sinabi ni Luis na nagustuhan ni Felix si Logan. Sumagot si Felix na mangyayari iyon kung hindi sinasayang ni Logan ang kanyang talento. Gayunpaman, gusto niya ang kanyang determinasyon. Sunod, lumilitaw na may gumagambala sa Sword Duke at Luis. Tinanong ni Felix kung sino ito, at lumilitaw na si Rick ito, sinasabi ang kanyang pangalan, at ang katotohanan na siya ang tagapaglingkod ni Logan at may hawak na liham sa kanyang kamay. Ibinigay niya kay Felix ang liham, at sinabi sa kanya na galing ito kay Baron McLean. Inabot ni Felix para kunin ito, at kinilala na ito ang ama ni Logan, at maaari nilang gawin ito ng virtual. Gayunpaman, sinabi ni Rick na hindi nararapat na malaman ito ni Logan. Binuksan ni Felix ang liham at nagsimulang basahin ito. Nagsimula ang liham sa isang formal na pagpapakilala, kung saan tinawag ni Patrick si Felix bilang Count Esperanza, na lubos niyang iginagalang, at kung kanino niya kailangang gawin ang kahilingang ito. Sinabi ni Patrick na naiintindihan niyang may utang na loob sila sa kanya para sa isang pabor na hindi nila kayang bayaran, ngunit salamat sa ipinagkaloob sa kanila ni Felix, lumakas ang mga kabalyero ng kanilang pamilya, at nakayanan nilang malampasan ang maraming paghihirap. Sinabi ni Patrick na naiintindihan din niyang maaaring nakakahiya para sa kanya na humingi pa ng anuman, ngunit alam kung gaano niya ipinagkaloob kay Logan ang mga dakilang lihim ng mga espada kailangan niyang gawin ang kahilingang ito. Nang basahin ito, hindi talaga maintindihan ni Felix kung ano ang nangyayari, dahil iniisip niyang binigyan lamang niya sila ng isang mababang ranggo na manual, at nagtataka kung anong mga dakilang lihim ng espada ang tinutukoy ni Patrick. Nagpatuloy si Patrick sa pagsasabi na nagdusa si Logan ng kaunting sakit noong nakaraang taon, at kung tatanggapin ni Felix ang kahilingang ito, ang mga McLean ay habang buhay na magpapasalamat sa kanya. Habang binabasa ito, iniisip ni Felix na ito ay isang kawili-wiling kahilingan, ngunit hindi niya ito sinasabi ng malakas. Pagkatapos ay bumaling si Felix kay Rick, at tinanong kung walang alam si Logan tungkol sa kahilingang ito, at sumagot si Rick na wala nga, dahil naniniwala si Logan na hindi pa panahon para mag-alala sa mga ganitong bagay. Tinitingnan muli ang liham, nagalit si Felix, tinatanong ang sarili, paano hindi magiging interesado ang isang 20 taong gulang sa mga babae. At sinabi niya kay Rick na gagawin niya ang kanyang makakaya, at nagpasalamat si Rick sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng pagsasanay, sinabihan ni Felix si Logan na magkipag-date, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol dito. Sinabi ni Felix na ito ay isang hakbang na dapat gawin ni Logan bilang isang tagapagmana na walang kasintahan sa edad na 21 ay kaiyahiya. Kaya naman, sinabi ni Felix kay Logan na balak niyang hanapan siya ng kapareha. At tinanong ni Logan si Felix kung hindi ba niya gusto na mag-focus siya sa pagsasanay habang siya ay narito. At tinanong kung bakit ito biglaan. Sinabi ni Felix kay Logan na kailangan ng kalmadong puso para makapagsanay ng maayos. Sinasabi na ito ay isang bagay na napagtanto lamang niya matapos niyang makilala ang kanyang asawa. Gayunpaman, iniisip ni Logan ang mga bagay na gusto niyang sabihin kay Felix, kung paano magsisimula ang digmaan sa loob ng ilang buwan. At kung paano ito nag-iiwan sa kanya ng walang oras para sa anumang kasunduan. Sinabi ni Logan kay Felix na ito ay masyadong biglaan, at tinanong siya kung bakit niya ito binanggit ngayon. At sinabi ni Felix kay Logan na maaari lamang niyang sabihin na nakatanggap siya ng kahilingan. At gayon din, na nag-aalala siya para sa kinabukasan ng kanyang minamahal na estudyante. Ngunit tila nag-aalala pa rin si Logan tungkol sa kahilingan. Tinanong ni Logan kung ang kahilingan ay natanggap mula sa kanyang pamilya. At sinabi ni Felix na ang kanyang pamilya ay may karapatang mag-alala. Dahil ang isang may edad na tagapagmana ay dapat kasal na ngayon. Sa pagkarinig nito, iniisip ni Logan na ito ay walang saysay. Ngunit gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain ang mga salita ng kanyang guro. Kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at naghanda na sabihin kay Felix na makikipagkita siya sa mga babae. At na ang isang araw na nasayang ay ayos lang.
Kinabukasan, sa bakuran ng mansyon, isang magandang babae ang nakatayo sa harap ni Logan, sinasabing ikinagagalak niyang makilala siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang buong pangalan, Eileen Floyd. Nakatayo sa likod ni Logan si Rick, at natataranta nang makita kung gaano kaganda ang babae. At tila nagulat din si Logan. Tumingin si Rick kay Logan, at sinabi na si Eileen ay masyadong maganda para kay Logan. At kahit si Logan na karaniwang hindi nagpapakita ng interes, ay tila nagulat. Tumingin si Logan kay Eileen at nagtaka kung paano ito nangyari, naisipin ang kanyang potensyal na kasintahan ay isang force user at maganda pa. Tumingin siya kay Eileen at naisip na kahangahangang makita ang pinakamataas na antas ng isang mababang ranggo. Halos intermediate, at sa edad na 18, na hindi kapanipaniwala. Nakilala ni Logan ang kanyang pangalan, Eileen Floyd, mula sa kanyang nakaraang buhay, ang mga talento ng Grandia na madaling namatay sa 3 taon ng digmaan. At isang babae na namumukod tangi sa iba, ang nagbantay sa mga pintuan ng panloob na kastilyo, ang rosas na bakal na umusbong mula sa isang bumagsak na pamilya. Iyon ay si Eileen Floyd. Sa pagkatanto nito, naisip ni Logan na ito ay isang hindi inaasahang pagkikita, at na magiging maganda kung makapasok siya sa kanilang pamilya bago sumiklab ang digmaan. Iniisip ni Logan na kung ito ay isang tunay na kasal sa halip na kasunduan lang, maaari niya siyang dalhin sa McLean gamit iyon. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang maharlika na talagang pinakasalan ang kanilang kasintahan sa loob ng ilang buwan ng pagkikita. At nagtaka kung ano ang dapat niyang gawin. Nakatingin si Eileen kay Logan na may pawis na tumutulo mula sa kanyang pisngi. Na may intensyon na magsalita. Matapos umalis si Rick at ang kanyang sariling alagad, sinabi ni Eileen kay Logan na tila pinilit din siyang pumunta rito, at tinanong kung totoo iyon. Ngunit tila hindi nakikinig si Logan. Sinabi ni Eileen kay Logan na nararamdaman niya ang kahihiyan, at na hindi niya gustong mag-aksaya ng oras. Humingi ng paumanhin si Logan kay Eileen, sinasabi na siya ay abala sa pag-iisip tungkol sa ibang bagay, ngunit tila wala siyang pakialam dito. Lumapit siya kay Logan, at sinabi sa kanya na dapat silang pumunta at gumugol ng makabuluhang oras ng magkasama, at nagulat si Logan.